Naku po mga tol, totoo kaya itong balitang ito na ating panonoorin ngayon? Sabing ganun mga tol, nag-deploy na daw si Putin ng mga nuclear without notice? No, may question mark kaya nga tanong totoo kaya mga tol na nag-deploy na itong si Putin ng kanyang mga nuclear weapon nang hindi ipinapaalam? Sabing ganun, Kremlin forces Trump subs under sea confirms no limit. Alam naman natin na nag-withdraw na sila doon sa INF Treaty, 1987 INF Treaty, kung saan inaalis na ngayon lahat ng limitasyon, restriction dito sa mga missile na pwedeng gamitin ng Russia. So ang sabi rito sa report, Russia ditches Cold War era INF moratorium, vows missile deployments wherever needed. Putin's regime cites US actions as provocation, threatens to strike back if challenged. Kremlin says it's no longer bound by old rules as nuclear tensions explode across Europe. New hypersonic missiles like Oreshink already in Belarus. NATO on high alert. So alerto na ngayon ang NATO dahil nag-deploy na si Putin without notice. Sabing ganun mga tol. Alamin natin itong detalyeng to. Sabi ko nga sa inyo mga kapatid, kailangan nating bantayan itong mga ganitong pangyayari. Diba? Kailangan nating malaman dahil malayo man tayo sa kanila. Diba? Apektado naman ang ekonomiya ng mundo. Apektado rin mga tol ang Pilipinas about dyan. So bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. В России больше нет никаких ограничений. Russia no longer has any limitations. Russia no longer consider itself to be constrained by anything. На этот счет. Hindi na sila pwedeng maawat. Россия больше не считает себя Wala na pwedeng kumontrol sa kanila mga tol. чем-то ограниченным. Соответственно, Россия Therefore, Russia believes it has the right to take respective steps if necessary. So ngayon, naniniwala na ang Russia na meron na silang karapatan na kumilos ayon sa kinakailangan. считает себя вправе в случае необходимости принимать соответствующие меры, делать соответствующие шаги. So ito na, Russia hints of deploying mid-range missiles after ending INF moratorium. So ito'y pahiwatig mga tol na nagde-deploy na ang Russia o nagpupwesto na sila ng kanilang mga nuclear weapon. No limits won't announce deployment of missiles. Kremlin confirms Russia's shocking counter to Trump's nuke submarines action. So ang ginawa ni Trump, nag-deploy siya ng 2 submarine dahil nga daw ito'y paghahanda. Kailangan niya daw protektahan yung kanyang mga mamamayan, pero iba ang naging tugon ngayon ng Russia. Humiwalay sila dun sa INF, inalis nila lahat ng limitation nila, restriction o mga pinagbabawal nuclear, ngayon pwede na nilang gamitin. Russia suggests it could deploy intermediate range missiles anytime now. No, anumang oras mula ngayon, pwede na nilang i-deploy. This after ending a self-imposed moratorium on producing or deploying the weapons. No? Kremlin spokesperson said Russia was entitled to take appropriate measures. Napakalaking bansa ng Russia mga tol. Dmitry Peskov said the missile move was a response to US, NATO, and NATO actions. Russia no longer consider itself bound by any restrictions, Peskov said. So wala na silang pananagutan mga tol. Wala na silang kailangan sundin pa. Kumbaga malaya na silang gawin kung ano yung gusto nilang gawin. He said there would be no public announcement if Russia decides to deploy missiles. So hindi na nila kailangan din ipaalam. No, kasi nga hindi na sila pwedeng makontrol ng kahit na sino man. These missiles were banned for decades, no? Pinagbabawal daw under Cold War INF Treaty with the US. Kaso in 2019, humiwalay na ang US dyan dahil ang sinasabi ng Amerika hindi naman daw nagko-comply ang Russia. Pero ngayon, official na, humiwalay na ang Russia din. Ito yung kasunduan nila dati, permado nila pareho. 1987.
Washington and Moscow had prohibited missiles with a range of 500 to 5,500 kilometers. So pinoprohibit nila, ibig sabihin pinagbabawal nila gumamit ng mga sandata o mga missiles na kayang umabot mula 500 kilometers up to 5,500 kilometers. Kasunduan nila dati yan, walang gagamit sa atin ng mga ganitong uri ng missile. Okay? Pero nitong 2019, humiwalay ang US. Pero imo, 2019, makalipas ang 6 na taon mga tol, humiwalay na rin etong Russia. At ngayon, pwede na silang gumamit ng mga ganitong uri. Kumbaga wala na, baliwala na yung kasunduan na yon noong 1987. So kapag naglaban tong dalawang to, alam na natin mga tol, no limit, no restrictions, kahit ano pwede nilang gamitin. Grabe yun. But Donald Trump withdrew from the deal in 2019, accusing Russia of failing to comply. Si Donald Trump din pala mga tol ang nag-withdraw nung panahon na yon. Ngayon si Donald Trump ulit ang presidente, nagkakaanuhan na naman sila nitong Russia. Last year, Russia test-fired a hypersonic missile called Oreshink at Ukraine. President Putin confirmed the Oreshink is now in serial production and military use. He also said it will be stationed in Belarus, which borders 3 NATO countries. The missile can carry either conventional or nuclear warheads, analyst says. Kasi pwede daw ito yung mag-carry o magdala ng conventional, yung mga ordinary lang, o kaya nuclear warheads. Etong Oreshink. This comes after Trump ordered 2 nuclear submarines near Russia after Medvedev's war threat. Itong mga ambahan na to talaga based on the highly provocative statements of the former president of Russia, Dmitry Medvedev, who is now the deputy chairman of the Security Council of the Russian Federation, I have ordered 2 nuclear submarines to be positioned in appropriate regions just in case these foolish and inflammatory statements are more than just that. Words are very important and can often lead to unintended consequences. I hope this will not be one of those instances. Thank you for your attentions to this matter. Words have consequences, sabing ganun ni Trump mga tola. Ito naman yung sabi ni Medvedev. Trump's playing the ultimatum which is malapit na. August 8, yun yung binigay na ultimatum ni Trump. 50 days or 10, he should remember 2 things. Russia isn't Israel or even Iran. Hindi kami Israel o hindi kami Iran na pwede mo basta-basta panghimasukan. Kasi nga naglalaban itong Ukraine at saka lang itong Russia, di ba? Each new ultimatum is a threat and a step towards war. Not between Russia and Ukraine but with his own country. Don't go down the Sleepy Joe Road, sabing ganon ni Medvedev. Naku po. Yan yung mga bantaan nila nitong nakaraan eh. Trump said submarine move is to stay prepared, cited nuclear remarks by Russia's deputy chief. Sabi niya nga, we are totally prepared, sabing ganun ni Trump. So handa na sila mga tol. Ay naku po. So ngayon, dahil nga pareho na silang wala na doon sa INF Treaty, pareho na silang walang sinusunod o susunding batas tungkol dyan. Mas malalakas ngayon ang pwedeng mangyari, mas matindi ang pwedeng mangyari. Kung dati merong mga pinagbabawal, merong rules, merong limitations, eto lang yung mga pwede nyong gamitin. Ngayon hindi. All out na. Kumbaga sa boxing, dati gloves dati kamay lang nga pwede mong gamitin. Ngayon wala nang limitation. Pwede kang gumamit ng paa, pwede kang manundot ng mata. Alam mo yun, wala nang rules. Basta pwede kayong mag-umbagan dyan kahit anong gusto nyong gawin. Parang ganun ang lumalabas mga tol. So sabi ko nga, 'di ba, isa lang, maling galaw lang kahit sino man sa dalawang 'to, mga tol. Malamang talaga ibang klase ang magaganap na labanan. Anyway, bilang mga tao, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi diyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.